Eto na, Senador Jinggoy Estrada may panibagong hatol sa kanyang matagal na kaso. Aba, ay biglang hinatulan ngayong araw na ito. Nako po, Jinggoy Estrada ibabalik ng kulungan. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, ito ho yung kaso ni Senador Jinggoy Estrada na matagal na ho. Ito yung PDAP na kinasangkutan nitong Sinapules. At nakulong na rin ho dito itong si Senador Jinggoy Estrada. Kasama niya si Bong Revilla. Nakulong din si Enrile, subalit nakapagpiyansa ho. At yung iba hong kaso ni Senador Jinggoy Estrada ay nabasura, pinawalan sala. But sa puntong ito, mga kaibigan, ngayong araw na ito ay biglang hinatulan ho ng Sandigan Bayan itong isa pang kaso ni Senador Jinggoy Estrada. Aba, ay balik kulungan. Like ko sa video na ito kung nagustuhan nyo po. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, please subscribe. Pwede rin po kayo mag-share ng video na ito. Mga kaibigan, karapatan nyo pong malaman ito. O, tingnan nyo ho. Sa dami ho ng kinakaharap ni Jinggoy Estrada, ay balik kulungan ho itong si Jinggoy. Tingnan nyo ho ang matinding hatol dito ho sa kaso ni Senador Jinggoy Estrada na hinatulan ho ng Sandigan Bayan. Ito po, shout out sa lahat. Nako, ay matindi ho ito. Ay, sandali lang bago tayo talakayin ito. Tayo po ay nakikiramay sa lahat ng biktima ng lindol diyan ho sa Cebu. Panalangin po natin sila. At syempre, ito pong ating YouTube channel ay nakikiramay din ho sa lahat po ng biktima ng lindol diyan po sa Cebu at iba pang panig ng Pilipinas. Pwede po kayo mag-alay ng kaunting dasal diyan po sa comment section. Maraming salamat po. Eto na, huwag natin palampasin ito ho kay Senador Jinggoy Estrada. Nandyan ho, pinakita ko sa screen ano ang sinasabi ho. Nandyan ang larawan ni Senador Jinggoy Estrada. Nako, talagang balikulungan. Mga kaibigan, matindi ang hatol dito ng Sandigan Bayan. Ano ang sinasabi? Apila ni Jinggoy na ibasura. Ang final graft case ibinasura ng Sandigan Bayan. Aba, medyo lilinawin po natin, mga kaibigan, dapat datapwat sa puntong ito. Kaya tinaanyayahan ko po kayo, panoorin po hanggang dulo. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Nandyan ho sa ipaplas ko sa screen, mga kaibigan, sandali lang ho. Ano po ang masasabi nyo dito sa kinasasangkutan ni Senador Jinggoy Estrada? Ito po sa bago ko po talakayin ang pinaka-highlight nito. Ito pong tinatalakay natin ngayon. Muli kong inuulit, ito ho ay matagal na kaso ni Senador Jinggoy Estrada na kasama Sinapules. Aba, ilang taon na ho ito. Itong Sinapules ay nahatulan ng maraming hatol na makulong ho. At itong si Jinggoy Estrada ay ngayon lang po, mga kaibigan, ang nagbigay ng bagong latest development. Imantakin nyo ho, ilang taon na ho ito. Hindi po kasama dito itong tungkol sa flood control project. At kung magugunita nyo at maaalala nyo po, sa lahat ng hindi pa nakakaalala, si Senador Jinggoy Estrada ho ay ilang taong ikinulong diyan po sa kulungan sa kaso pong plunder. At siya ho ay nakapagpiyansa kasama ho
itong si Bong Revilla. Parehas po silang napawalan sala sa iba pang kaso. But itong kaso na ito ay kakaiba. Iba pa rin ho ito. But may kaugnayan pa rin ho sa PDAP, yung kay Napoles. Kahit ito ho, ang sinapit ngayon ni Senador Jinggoy Estrada, ibalik sa kulungan. Ito, mga kaibigan. Marami na rin ho nag-topic na to. Ba't dito tayo kumuha sa Pilipinas Today? At marami na rin pong malaking streaming media ang nag-post nito. Mainit-init pa, ilang oras lang ang nakakaraan. Dahil sa kakulangan sa sapat na merito, ibinasura ng Sandigan Bayan 5th Division ang apela ni Senador Jinggoy na ibasura na ang natitirang kaso ng katiwalian na hinain laban sa kanya kaugnay sa multi-billion piso anomalya sa Priority Development Assistance Fund PDAP pork barrel scam. Multi-billion, mga kaibigan. Ay ibig sabihin, itong si Senador Jinggoy Estrada ay umapila na ibasura ang natitirang kaso, mga kaibigan. Ngayon ho ay lumabas ang hatol ng Sandigan Bayan, mga kaibigan. Ano ho ang hatol, mga kaibigan? Patapusin po natin ito. Sa 22 pahinang resolusyon na may pitsang Oktubre 1, 2025, sinabi ng Sandigan Bayan 5th Division nang walang sapat na dahilan upang bawiin ito ang naunang resolusyon na nagbasura sa plead for a demerit to evidence na inihain ni Estrada para ibasura ang natitirang graft case manumalyang paggamit dito ng PDAP. So yung ika nga po kay Jinggoy na pila ay hindi po kinadigan ng Sandigan Bayan, bagkus ang ginawa ho ng Sandigan Bayan, ang hatol nila ay ibasura ang apela ni Jinggoy Estrada. Datapwat ang ibig sabihin ho nun ay ituloy ang kaso na graft dito po kay Senador Jinggoy Estrada. Iyan ho ay walang rekomendang piyansa kapag lumabas ang arrest warrant. Ituloy po natin. Matatandaan na kinasuhan si Estrada kabilang si dating Senador Ramon Revilla Jr. at Juan Ponce Enrile na ngayon Chief Presidential Legal Counsel ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito ay may kaugnayan di umano sa paglustay ng pundo ng gobyerno na inilaan ng mga Ghost Livelihood Project inendorso ng government organization na sinasabing pag-aari ng negosyanteng si Napoles na ilang beses na sintensya ng korte. Ayan, nasa na sa kanilang inihaing motion for reconsideration. Sinabi ni Estrada na hindi na dapat ituloy ang kasong graft dahil nagkaroon laban sa kanya ng kasong plunder gamit ang parehong ebidensya, testigo at mga transaksyon na may kaugnayan sa pork barrel scandal. Subalit hindi ito kinagat ng Sandigan Bayan 5th Division dahil sa kawalan ng merito base sa resolusyon na nilagdaan ni Associate Justice Saldi Trepeses bilang chairman ng membro nito ng Associate Justice Miriam Corpus Manyalak. Yan po, nandyan no, binilisan ko na, naka-flash sa screen. Maliwanag po dito mga kaibigan, hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news. At nasabi po natin, yan po ang hatol kay Senador Jinggoy Estrada na dahil ibinasura ang kanyang apela. Datapwat sa puntong iyan ay tuloy ang kaso po na plunder dito po kay Jinggoy Estrada dahil ibig sabihin po niyan matibay ang ebidensya. Nako, marami yung nabibigay ng anumang public opinion na babalik ng kulungan itong si Senador Jinggoy Estrada. Pawang public opinion po yan. Totoo po yan mga kaibigan. Kaya nga, hindi kinagat ang kanilang motion dahil matibay ang ebidensya. Sa tibay ho ng ebidensya na yan, ang patutunguhan nun ito. Pag nag-ruling ho ang kaso muli, maliwanag po dyan na balik kulungan pagdating po ng tamang panahon. Mga kaibigan, sa like ko sa video na ito. Maraming salamat. Bye-bye. Palakpakan.